kama, magsisipilyo ba? O kakain muna, maghihilamos o maliligo na ba? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Magbibihis na ba? O mamaya na? Mamamalengke na? Ano kaya ang pwedeng ulam? Mamamasahe o maglalakad na lang? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa araw-araw makakasama ko. Di man masabi ng salita, ikaw lamang ang minamahal ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Because every day is Tuesday. Hello, good morning. Good morning everyone. Yan, Tuesday na naman. So, come on, wake up, wake up. Kung wala pa tayong kasama. Umaga na naman, babangon na sa kama, It's a reminder for us to make the right choice. kakain muna. Hello, sa mga nandiyan na po. Baga po tayo ngayon kasi po may lakad kami. Yan, we're going to Pulilan later. So, we need to be early. So, catch up na lang po sa mga hindi naka-live ngayon. Simba po nandiyan na, 1,000 and counting. Yan, today is February 17. Wow, birthday po ng ating minamahal na Bishop Israel. So,
So please find your time to send him love and greetings this day. Puti nito ng buko, kaya pagkakamalan ako senior eh. Anyway, happy birthday Bishop Israel. Parating po, asaan yung wala sa iyong aming mga pagbati. Yan, so today is February 17. At ang birthday ni Bishop Israel ay sino ba? Yan si Pastor Joel Baguio, kaibigan natin sa kaya tumay. Kasi natin kaibigan Pastora sa 6OP, si Pastora Rose, Gama de los Reyes, at si Richard Dufino. Kasi na kaya si Richard ngayon, ano? Kasi anyway, so happy birthday sa mga birthday ngayon February 17 na nag-anniversary ng kasal nila. And today is a holiday because of they're called the Chinese New Year. But we don't actually, don't get involved in that kasi nga po Chinese New Year. Hindi mo tayong chick. Anyway, sa mga kapatid natin Chinese, Happy New Year sa inyo. Thank you Lord. So let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na sa reminder for us to make the right choice. Nawa kami nga po ay tunay na ma-lead to live this life with choosing you, Lord, as our Lord and Savior, and choosing right in our life, O God. Salamat sa Panginoon. Marami po ang aming usapan ngayon. For this we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Yan, pili natin si Lord. No matter what happens, let's choose the Lord. Piliin po natin ang Panginoon. So tayo po isasama muna sa Panginoon. Yan, kaya pasok-pasok na po, mga papasok yung mga email. Yan, good morning. Ay, mga kasi po, medyo maaga, kaya marami pa hindi nakakapasok. Akala nila siguro 7 o'clock. Dahil nga po may lakad ako. I need to adjust my time. Talagang gano'n. I need to make adjustment in my life. Woo! Yan, di ba? Iba napansin ko kapon pala yung celebrate ng Valentine kasi nga, Sabado yung Valentine. Kaya kapon marami akong nakatamid ng bulaklak pa. Kasi nga, ngayon ang may pasok lalo sa mga estudyante. Talagang feeling in love. Pero sana sa tamang paraan. Hindi sa maling paraan. Nahati pala ako. So may lakad po kami mamaya sa Unibab, mga pastors from all over Bulacan. Yan, so sama niyo po sa prayer. Hello, praise God. Nagpapasalamat si Mami Mel. Salamat po Jesus Lord. Amen. Gusto naman kayo Mami Mel, mamisa namin kayo. Hope to see you still here in the Philippines. Amen. So right now let's go to worship with the psalmist. Araw-araw sambahin po natin ang Panginoon.
Hallelujah. Sige po, pumalakpak po tayo para sa Panginoon. Nakakatulad. Dito kami to. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang magkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang magkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang magkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. 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 Sa iyo po lahat ng pagsamba, Panginoon. Wikan po natin ang awit ng pag-ibig ang Panginoon sa umagang ito. Yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Pastor Boyd and the psalmist. Yan, bibitinin muna po natin pagsamba sa Panginoon. Tomorrow na po natin tutuloyan. Okay, so without further ado, we will go now to our lesson for today. Welcome po sa pumasok na maaga. Dahil nga po, I have an appointment. So, let's get it going with our team for this year. Up for is coming. Yan, I hope kayo po inahanda na talaga with this team na talagang ang purpose talaga ihanda talaga tayo na maging handa tayo pagdating ng Panginoon. Sandali lang po. Alexa, play! Alexa, play! Yeah, maraming music ako. So I will be up. Up for is coming. At ang tema natin nga for this month is love one another, enduring love in the cold world. At ang topic nga natin ngayon, ang pinag-usapan for this week is love in the end, enduring love in the last days. And we talk about yung verse na to na you can expect to be persecuted, even killed, for you will be hated by all the nations because of your love for me. Then men will stop following me and fall away, and they will betray one another and hate one another. And many lying prophets will arise, deceiving multitudes and leading them away from the path of truth. There will be such an increase of the sin of lawlessness that those whose hearts once burned with passion for God and others will grow cold. But hold your hope firmly to the end, and you will experience life and deliverance. So pinag-usapan pa natin yung mga what kind of love you will have these last days. Yung love that will be tested, na talagang susubukin.
pinag-usapan natin last week, and then kahapon pinag-usapan natin ang love will be challenge. Kadalasan nga manggagaling to sa mga taong malapit sa iyo. Dahil nga hindi naman talaga i-offend o betray kung hindi ka naman talaga close to a person. So love that will be challenged, at sa offense nga na maranasan natin every now and then, kahit sa anong side ng buhay. And then ngayon pag-usapan ko natin number 3, love will be deceived. Ari ko po, love will be deceived. Madadaya raw ang totoong pag-ibig kasi nga alam natin na sa simula pa lang ng history ng tao ay may deception na, at ang kaaway ay hindi pa nititigil sa pandaraya. Kaya yung pag-ibig niya ay ginagamit niya sa deception, di ba? Akala niya pag-ibig okay na, kahit na may lugar kung saan let's celebrate love daw, pero alam natin na hindi yun ang sinasabi ng Bible. So let's read the verse. Matthew 24:11, many false prophets will rise and deceive many. Yan, sa huling panahon ay maraming mga false prophets. Kaya talagang ayun na kaya, of course kung may false prophet, meron true prophets, pero namamayag pag yung mga false prophets. Especially in the last days. Kaya dapat lang tayo maging aware sa mga deception, at lalo ngayon na talagang nakaka-deceive talaga ang ating sitwasyon, di ba? Na talagang kung saan dahil nga sa proliferation ng internet, ng AI, ngayon di mo na malaman kung sino nagsasabi na totoo, ang daming fake news and all that, and talagang kahit mga Kristiyano talaga madideceive. Sabi nga, even the elect ones will be deceived. Kaya huwag mo sabihin na ikaw ay talagang matatag na. Kung di ka maging maingat, marami tayong nakilala ng mga pastor nga ay na talagang natalisod pa, nalayo pa. Kaya nga, let's make sure that we are always on fire for God. We make sure that we are always connected to the Lord no matter what. Dahil nga po itong Antles ang mag-ano sa atin, magpapatibay sa atin ng ating connection at relasyon sa Diyos. So that we will not be deceived. Dahil nga sabi ng Bible, maraming madideceive, maraming madadaya. At sana hindi po ikaw yon. You have a choice to be deceived or not to be deceived. So let's be aware, let's be conscious sa salubong, sa mga namimit natin at mga naranasan natin sa buhay ay talaga hindi ibig sabihin na ito lahat ay tama, di ba? Kaya nga yun nga po ang ating maging awareness in the name of the Lord, that we will not be deceived dahil maraming false prophets ang lalabas. At sana hindi ikaw yun. Pangalawa, kung ikaw may mabit na false prophet, malaman mo kaagad kasi baka talaga maligaw tayo. At marami nga naliligaw. Kaya nga talaga liligan na the Lord will just want those who are really for God, di ba? Yung kumbaga, hindi ibig sabihin na matid ka ng church, ligtas ka na parang ganon. Kaya nga, isa nga natutunan ko na I'm not been sharing that in the future, sharing, na hindi ibig sabihin na yung parang may mga tao na akala nila ligtas sila, pero hindi pala, di ba? Yan yung tinatawag natin siya sa amin lukewarm. Yung contest nga ng lukewarm, akala nila ligtas sila, pero hindi pala Akala nila they're doing what is right, but they are not doing what is right. Sila yung mga tao na magpapasabi, Lord, dito ginawa namin, acting kami sa church and all that, pero di ko kayo kilala. Huwag mo sabi sana sa atin yan, na hindi tayo kilala ni Lord after doing things for God, after doing things as if we know that you are serving God. Yun pala, malayo pala ang puso natin. Kaya kailangan maging maayos tayo sa ating mga puso, maging maayos tayo sa ating mga relasyon, una sa Diyos, pangalawa nga sa mga, of course, sa mga kapatiran at sa mga mahal mo sa buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ayan, nakita na siguro. Yung ano ba? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yeah, many false prophets will rise and deceive many. So not everything spiritual is biblical. Kala mo spiritual